Sa ating istorya ngayon, talakayin nga din ang dalawang kwento ng mga dating OFW na pinaslang dahil lamang sa inggit at galit. Ang gusto lamang ng mga OFW ito ay makasama ang kanilang pamilya sa Pilipinas at mabuhay ng mapayapa. Pero sa halip, dahil nga sa inggit, sila ay pinaslang. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang dating OFW na si Ruby at ang kanyang kasambahay na si Nessa. Laking pagtataka ni Ruby kung bakit tinakpan ni Nessa ang CCTV sa tapat ng kanyang kwarto. Hanggang sa nasambit na lamang ni Ruby ang mga salitang, "Nakakaloka talaga." Ito ay dahil nga sa pagkabigla ng takpan ng kanyang kasambahay ang CCTV. At makalipas ang ilang minuto, narinig nga ang sunod-sunod na sigaw ni Ruby sa CCTV na tila ba may umaatake sa ginang. At hindi nagtagal, nadiskubre na lamang si Ruby na wala ng buhay at kalunos-lunos ang sinapit sa sarili niyang bahay. At ang mas nakakagulat pa dito, ang mastermind sa krimen na ito ay taong malapit sa dating OFW. Mabilis magtiwala at bukas ang puso sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ganyan ilarawan si Ruby Castro ng kanyang anak na si Jake. Ayon pa kay Jake, ang ina niya ay isang mabuting magulang na nagsusumika para sa kanilang pamilya. Matapang nga na hinarap ni Ruby ang hamon ng buhay sa ibang bansa upang tuparin ang kanyang mga pangarap para sa kanilang pamilya. Si Ruby nga ay nagmula sa General Trias, Cavite. Mula nga doon, nagtungo siya sa bansang Qatar ang magtrabaho bilang isang personal assistant. At kada 2 taon, umuwi si Ruby sa Pilipinas at babalik agad pa abroad. At dahil sa pagsisikap ni Ruby, napundar niya ang isang house and lot sa isang subdivision sa General Trias. Ginawang paupahan nga ni Ruby ang ibaba ng bahay upang meron pa din siyang pagkakakitaan habang siya ay nagtatrabaho sa Qatar. At taong 2019, makalipas ang 10 taon na pagtatrabaho ni Ruby sa ibang bansa, umuwi na siya ng Pilipinas at permanente nang nanirahan sa bansa. May sariling pamilya naman na noon si Jay kaya bumukod na siya sa kanyang ina. Pero madalas niyang bisitahin ang kanyang nanay sa bahay nito. Pinaniniwalaan na sapat na nga ang naipon ni Ruby na pera para itaguyod ang kanyang buhay sa Pilipinas. Kasama nga ni Ruby sa bahay ang kanyang kasambahay na si Maribig. At dahil nag-aalala ang dating OFW para sa kaligtasan ni Ruby, kinumbinsi niya itong tumira sa baba ng kanyang bahay at mababa lamang ang halaga ng upa nito. Pumayag naman si Maribig sa alok ng kanyang amo. Bukod kay Maribig, may isa pang madalas magtungo sa bahay ni Ruby at ito ay ang kasintahan niyang si Rick. Isang araw, bumisita nga si Ruby sa isang parlor malapit sa subdivision. Isang babae nga ang lumapit kay Ruby at nagpakilalang si Rebecca Centino, 54 years old na naninirahan din sa General Trias City. Nagkausap nga ang dalawa hanggang sa naging magkaibigan na sina Ruby at Rebecca. Ilang beses pang nagkita sa parlor sina Ruby at Rebecca at palaging nilalapitan o kinakausap ni Rebecca si Ruby. Mula nga noon, halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa at naging mag-best friend pa sila. Ayon kay Marivic, nagugulat na lamang siya dahil biglang susulpot sa bahay ng kanyang amo si Rebecca upang makikain. Kwento ng kasambahay, parang bahay na din umano ni Rebecca ang bahay ng kanyang amo dahil hindi na ito nagpapaalam kapag kukuha ito ng pagkain sa lamesa o sa rep. Bukod doon, palagi ding umaalis sina Rebecca at Ruby upang mamasyal at kumain sa iba't ibang mga restaurant. Ay naman kay Jake, ang anak ng biktima, kapag nagtatravel ang kanyang nanay, hindi pwedeng hindi kasama nito si Ruby. Sinabi nga ng lalaki na parang magkapatid na umano ang turingan ng kanyang nanay at ni Rebecca. Kasan daw si Ruby, nandun din lagi si Rebecca. Pinaniniwalaan na buong tiwala ang ibinibigay ng dating OFW sa kanyang matalik na kaibigan na si Rebecca. Si Rebecca ang kasama ni Ruby tuwing may sisingiling isang tao o kaya naman bibili na magintong alahas ang ginang. Mula nga na nagkakilala ang dalawang mga babae, naging malaki na ang impluwensya ni Rebecca sa buhay ng dating OFW na si Ruby. Isang araw, umuwi si Ruby kasama si Rebecca sa pamamasyal nang napansin ng ginang na nagkalat ang dumi ng kanyang aso. Labis na nainis si Ruby dahil dito. Partikular kasing gusto ng dating OFW na palaging malinis ang kanyang mga alagang aso at ang mga gamit ng hayop.
Nirekomenda naman ni Rebecca na tanggalin na ni Ruby ang isa niyang kasambahay dahil sakit lamang ito ng ulo. Sinabi pa ni Rebecca na meron siyang irerekomendang bagong kasambahay na magaling at marunong maglinis sa bahay. At May 22, 2024 nang dumating ang bagong kasambahay sa bahay ni na Ruby na si Nessa Hilado na taga Dasmariñas, Cavite, at ito nga ang kasambahay na nirekomenda ni Rebecca kay Ruby. Ayon sa isa pang kasambahay na si Marivic, nagulat na lamang siya nang sabihin ng kanyang amo na tatanggalin na ng amo niyang si Ruby ang kasamahan niyang si Marivic at ang kapalit nga nito ay si Nessa. Sinabi din ni Marivic na mabait naman daw ang kanyang dating kasama, ngunit iginit ni Ruby na wala daw kasing alam sa gawaing bahay ang tauhan na kanyang tinanggal at hindi inaalagaan ng babae nang maigi ang mga aso ng dating OFW. Pero unang araw pa lang ni Nessa sa trabaho, nakita na ito ng pagiging tamad sa trabaho. Ayon kay Marivic, habang siya ay naglilinis, nakahiga lamang umano si Nessa at babad na babad sa kanyang cellphone. Palagi daw may kausap si Nessa sa cellphone at walang tigil sa kakatelebabad. Agad namang pinagalitan ni Ruby si Nessa dahil hindi nito pinaliguan ang kanyang mga alagang aso. At makalipas ang 2 araw, nang kinausap na nga ni Ruby si Marivic at sinabing tatanggalin na daw niya kaagad sa trabaho si Nessa. Sapagkat ang bagong kasambahay ay hindi naman umano marunong mag-alaga ng aso. Sinabi naman ni Marivic sa kanyang amo. Sumagot naman si Marivic sa kanyang amo na desisyon nga ito ng kanyang among si Ruby dahil siya ang nagpapasahod sa kanila. At May 24, 2024 ng umaga, nang bumaba nga si Nessa at kinausap si Marivic sa inuupahan nitong kwarto. Ayon kay Marivic, sinabi sa kanya ni Nessa na umakyat muna si Marivic sa taas dahil siya ay aalis at walang kasama ang kanilang amo na si Ruby. At dahil may sakit si Ruby at hindi nga ito pwede iwan mag-isa, agad namang pumunta sa bahay ng kanyang amo si Marivic kahit na dapat ay day off niya noon. Buong maghapong nawala si Nessa at pasado 7:00 na ito bumalik. Nagalit nga si Ruby dahil ang tagal na nawala sa kanilang bahay ng kanyang kasambahay na si Nessa. Maya-maya pa, dumating na ang best friend ng dating OFW na si Rebecca at sinabihan ang ginang na wag nang magalit dahil baka makasama pa ito sa kanyang kalusugan. Sa puntong ito, nagpaalam na si Marivic sa kanyang amo at sinabing uuwi na siya ng kanyang tinitirhan dahil dumating naman na ang kasambahay na si Nessa. Ayon pa sa salaysay ni Marivic, hinatid pa siya ni Rebecca sa gate at sinabing pwede na nga siyang makauwi dahil andun naman sila ni Nessa upang samahan nga si Ruby, lalo na at hindi maganda ang pakiramdam nito. Sinabi pa ni Marivic na halos ipagtulakan na umano siya ni Rebecca pababa ng bahay. Hindi nga inakala ni Marivic na iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang amo na si Ruby. At May 26, 2024 ng gabi nang nagising na lamang si Marivic dahil sa sunod-sunod na katok sa kanyang pintuan ng karelasyon ng kanyang amo na si Rick. Ay nga sa lalaki, hindi daw ba chinek ni Marivic ang kanyang amo dahil nakabulagta na ito sa kanyang kwarto. Sumagot naman si Marivic at sinabing mayroon pang isang kasambahay na nakatira nga kasama ni Ruby at stay out siya kaya nasa bahay siya na kanyang tinitirhan ng mga oras na iyon. Sinabi naman ni Rick na sumama nga si Marivic sa kanya paakyat ng bahay upang tingnan ang sinapit ni Ruby. Namumutla na noon si Rick at sa tarantanga ni Marivic, napatakbo siya pataas ng bahay. Nang ilabot nga ang kasambahay nang nakita ang kanyang amo na si Ruby na nakadapa at may sugat sa muka. Agad namang tumawag ng mga pulis si Rick. Pagdating nga ng mga pulis sa lugar, idineklara nila si Ruby na wala ng buhay. Prinoseso naman ng mga pulis ang crime scene at napag-alaman nga na nawawala ang cellphone, pera at mga alahas ng biktimang dating OFW. Ayon sa mga pulis, malinaw nga na pagnanakaw ang motibo sa nangyaring krimen. Dahil may 200,000 pesos na cash noon ang biktima na winidraw niya 2 araw bago mangyari ang krimen. At ito nga ay bigla na lamang naglaho. Bukod doon, marami ding alahas ang biktima na nawawala. Natukoy din na walang forced entry sa kahit anong parte ng bahay at ibig sabihin lamang nito, hindi presang binuksan ng sospek ang pintuan o bintana para makapasok siya sa loob ng bahay.
Sa madaling salita, malayang nakapasok ang sospek sa kwarto nang walang kahirap-hirap. Ayon pa sa autopsy report, pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng dating OFW. Sinabi pa ng mga pulis na ang kawalan ng forced entry ay itinuturing ang circumstantial evidence at nagpapaliwanag lamang na ang sangkot sa krimen ay taong pinagkakatiwalaan ng biktimang si Ruby. Nang gabi na iyon, nakarating nga sa anak ng biktimang si Jay ang kalunos-lunos na balita na patay na ang kanyang nanay. Gumuho nga ang mundo ng lalaki nang nakumpirma ang sinapit ng kanyang nanay. At sa investigasyon, napag-alaman nga na ang huling kasama ng biktima ay ang kasambahay na si Nessa pero hindi ito dinatna ng mga pulis sa bahay. Natuon naman ang atensyon ng mga pulis sa CCTV na nasa tapat ng kwarto ni Ruby. Sa CCTV, makikita nga si Ruby at Nessa. Maya-maya pa, tinakpan na ni Nessa ang CCTV na agad namang nakita ni Ruby. Tinanong nga ng dating OFW si Nessa bakit niya tinatakpan ang CCTV. Sumagot naman ang kasambahay na hindi daw niya alam CCTV pala ang kanyang tinatakpan. Kaya naman hindi natuloy ang tangka niyang pagtakip dito. Pero maya-maya pa, natuloy na ang kanyang plano na takpan ang kuha ng CCTV nang tila hindi na nakatingin ang kanyang among si Ruby. Dito na nga maririnig ang sunod-sunod na sigaw ng biktima. At dahil sa CCTV footage, naniniwala ang mga pulis na may kinalaman ang kasambahay na si Nessa sa pagkamatay ng biktimang si Ruby. At ng May 28 ng gabi, dahil sa follow-up operation, agad na naaresto si Nessa sa Caloocan City. Nakuha mula kay Nessa ang cellphone at relo ng biktima. At ayon nga kay Nessa, ang mastermind sa pagpatay kay Ruby ay ang best friend nito na si Rebecca. Ang sumakal daw kay Ruby ay ang kanyang manliligaw naman na si Rolando Pascual at mismong kamag-anak pa ni Rebecca. Sinabi nga ng sospek sa mga otoridad na ang nagpasok sa kanya bilang kasambahay ni Ruby ay si Rebecca. Kwento pa nga ni Nessa, malaki daw ang inggit ni Rebecca kay Ruby dahil mas nakakaangat ito sa buhay. Ang gusto pa nga daw ni Rebecca ay sa unang araw ni Nessa sa bahay ng biktima ay agad nitong paslangin si Ruby ngunit hindi niya kaya ang inuutos sa kanya. Sinabi pa ni Nessa na nang pumasok sa isang kwarto na parang opisina si Ruby, nandan ito ng suspect na si Rolando. Hindi daw alam ni Nessa kung tutulungan ba niya ang kanyang amo noon o hindi. At matapos ngang mapaslang ang dating OFW, pinaghatian daw umano nilang tatlong mga suspect ang pera at alahas ng biktimang si Ruby. Agad namang inaresto si Rebecca na nasa lamay pa noon ni Ruby. Maging si Rolando ay nasa kote din kaagad ng araw na iyon. Sa harap ng kamera, umamin nga si Rolando sa nangyaring krimen at sinabing pinapasok siya ni Rebecca sa bahay ng biktima upang patayin ang dating OFW. Ay naman kay Rebecca, inosente siya sa ibinibintang sa kanya ni Nessa at sinabing hindi niya nga magagawa sa kanyang best friend ang paslanging ito lalo na at 6 na taon na silang magkaibigan. Wala din daw umanong katotohanan na siya ang nagpasok kay Nessa para maging kasambahay at wala daw siyang interes sa yaman ni Ruby. Mangyak-ngyak naman si Nessa habang itinuturo sa mga pulis na ang mastermind para sa pagkamatay ni Ruby ay ang malapit nitong kaibigan na si Rebecca. Sa kabila nito, todo tanggi pa nga si Rebecca sa nangyaring krimen. Napag-alaman naman na kasama pala si Rebecca nang nag-withdraw ng malaking pera si Ruby ng araw na iyon. Nang araw din na ito, umalis noon si Nessa sa bahay ng kanyang amo at nagtungo pala sa bahay ng suspect at mastermind na si Rebecca. Ayon sa mga pulis, naniniwala silang pinagplanuhan ni Nessa at Rebecca ang ginawa nilang krimen. At nang bumalik na nga si Nessa sa bahay ng kanyang amo, kasama na pala nito si Rebecca at Rolando para nga isagawa ang pagpaslang kay Ruby. Sinabi pa ng mga pulis na dahil sa tulungan ni Rebecca, nakapasok ng walang hadlang si Rolando sa bahay ng biktima. Wala namang pagsidlan ang galit ni Jake nang nalaman na si Rebecca pa ang mastermind sa nangyaring krimen dahil itinuturing itong kaibigan ng kanyang nanay. Ang masakit pa dito, nakiramay at nakiburol pa umano si Rebecca sa kanilang pamilya. At dahil sa mga ebidensya, ang mga suspect na sina Rebecca, Rolando at Nessa ay kinasuhan ng robbery with homicide at sila ay ikinulong.
At sa kasalukuyan, dinidinig pa din ang mga kaso laban sa mga sospek. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka bang itinuring na kaibigan ng sospek na si Rebecca ang kanyang kaibigang si Ruby? Totoo kaya ang sinasabi niya na wala siyang kinalaman sa nangyaring krimen? Para naman sa pangalawa nating istorya, pag-usapan natin ang karumal-dumal na sinapit ng isa pang dating OFW. Ang lalaki na ito ay kinilalang si John Alexis Punla, 27 years old. Si Alexis ay nagmula sa General Santos City at bunso sa kanilang magkakapatid. Masipag, masunurin at mapagmahal na anak. Ganyan ilarawan si Alexis ng kanyang pamilya. Lumaki sa malaki at masayang pamilya si Alexis. Ang lalaki ay malapit sa kanyang mga pinsan at nagsilbing kanilang mga protector habang sila ay lumalaki. Kalaunan, nagkaroon na ng asawa at anak na babae si Alexis. Gusto ng lalaki na bigyan ng magandang buhay ang kanyang mag-ina, kaya naman nagdesisyon siyang magtrabaho abroad. Taong 2023 naman na nag-apply si Alexis upang magtrabaho sa New Zealand, natanggap naman ang lalaki. Hindi nga naging madali ang buhay ni Alexis abroad. Kinailangan niyang mawalay sa kanyang pamilya para lamang kumita ng mas malaki. Sa tulungan ng mga kapwa niya Pinoy, nakapag-adjust naman ang lalaki sa bago niyang buhay sa ibang bansa. Nagsikap nga si Alexis sa New Zealand upang makamit ang kanyang mga pangarap. Ang mga mithiin nga ng lalaki ay isinusulat pa niya sa isang notebook. Dito nga mababasa sa notebook ang gusto ni Alexis na makapag-ipon upang makatulong sa kanyang mga magulang. Pangarap din ni Alexis na magtayo ng kanyang sariling negosyo kapag natapos na ang pagtatrabaho niya sa New Zealand. Walang ibang inisip si Alexis kundi ang magandang kapakanan ng kanyang pamilya. Nang nakaraang taon, isang nakakalungkot nga na balita ang nagpauwi sa Pilipinas kay Alexis. Ito ay dahil sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na ama. Tinitingala nga ni Alexis ang kanyang tatay dahil isa itong mabuting tao at responsableng ama. Masakit man para kay Alexis ang pagkawala ng kanyang ama, pumapalik pa din siya sa New Zealand upang magtrabaho. Walang eksaktong petsa pero ayon sa mga balita, kamakailan lamang nitong 2026 nang umuwi nga si Alexis sa Pilipinas upang permanente na itong manatili sa bansa. At pag-uwi nga sa Pilipinas, pinasok ni Alexis ang pagiging cattle buyer o negosyante na bumibili at nagbebenta ng mga baka. Itinoon nga ni Alexis ang kanyang oras upang aralin ang negosyong ito. Batid nga ng lalaki na magandang negosyo ang kanyang pinasok at malaki din ang kanyang kikitain. Ginamit nga ni Alexis ang kanyang naipon sa pagtatrabaho sa New Zealand upang ipangpuhunan sa kanyang negosyo. At June 2026 nang may nakausap nga online si Alexis na nagbebenta ng baka. Maayos naman ang kondisyon ng baka at maganda ang alok na presyo ng lalaki kay Alexis kaya siya nagkaroon ng interes na bilhin ang itinitindang baka ng lalaki. Ang lalaki nga na nakilala niya online ay kinilalang si alias Tasim. At upang personal na makita ang baka na balak niyang bilhin, nagtungo nga si Alexis sa Barangay Buluan sa Jensa ng June 24, 2026. Nakasakay noon ang dating OFW sa kanyang itim na motor dala ang perang nagkakahalaga na mahigit 100,000 piso na pangbayad niya kapalit ng mga baka. At makalipas ang ilang oras, laking pagtataka ng pamilya ni Alexis na kahit gabi na, hindi pa ito nakakauwi. Sinubukan nilang tawagan at i-text ang lalaki pero ni isang beses ay hindi naman sumagot ang dating OFW. Kinabukasan, nagpost na sa social media ang kapatid at ilang mga kaanak ni Alexis upang manawagan ng tulong sa kung sino man ang nakakita kay Alexis ay agad na ipagbigay alam sa kanila. Bukod doon, nagtungo na din ang pamilya Punla sa police station upang i-report ang pagkawala ni Alexis. Sa kaparehong araw ng June 25, natagpuan ng ilang residente malapit sa Linao River ang isang itim na motor. Napag-alaman na ang motor na ito ay pagmamay-ari ng nawawalang dating OFW na si Alexis. At dahil sa pagkakadiskubre ng kanyang motor, nagsimula na ding mag-alala ang pamilya ng binata dahil hindi pa din umuwi ang lalaki. At nagpatuloy nga ang paghahanap kay Alexis at ang pagpapakalat ng larawan niya sa social media. At June 27, 2026, araw ng Sabado,
Laking pagtataka ng mga residente malapit sa Buwayan River ang masangsang na amoy. At dahil talagang nagdudulot na ng abala ang mabahong amoy, hinanap na ng mga residente ang pinagmumula nito. Ang buong akala ng lahat may patay na hayop na inabandona sa kanilang lugar. Ngunit mali ang kanilang akala. Dahil nakita nga ng isang tanod ang isang bagong hukay na parte ng lupa na may nakatakip na damo at may mga bakas ng natuyong dugo. Nagduda nga ang mga tao na baka may nakalibing doon kaya agad silang tumawag ng mga pulis. At nang dumating nga ang mga pulis sa lugar, hinukay nila ito at tumambad sa kanila ang isang labi ng lalaki na hindi na kaaya-aya ang kondisyon. At ang nakakalungkot nga na balita na ito ay nakarating sa pamilya Punla. Agad silang nagtungo sa nasabing lugar. At sa pamamagitan nga ng tattoo at huling suot ni Alexis, kinumpirma nila na ang nakitang labi ay ang dating OFW na si Alexis. Walang pagsidlan nga ang buong lungkot ng kanilang pamilya nang nalaman ang karumal-dumal na sinapit ni Alexis. At ang mas nakakagalit pa dito, ang labi ni Alexis ay may mga bakas na ito ay pinahirapan pa ng husto bago tuluyang paslangin. Hustisya nga ang sigaw ng dating OFW, kanyang mga kaibigan dahil nga sa kanyang sinapit. Hindi naman maiwasan magsisi ng ina ni Alex. Ayon sa ginang, kung alam lang niyang mamamatay ang kanyang anak, hindi na daw sana nila ito pinilit na umuwi ng Pilipinas. Wala namang maisip na kaaway ang pamilya ni Alexis dahil napakabait umano na tao na lalaki. Hindi naman natagpuan ang mahigit 100,000 pesos na perang daladala ng OFW nang siya ay umalis. Dahil dito, sinabi nga ng mga pulis na malaki ang posibilidad na pagnanakaw ang naging motibo ng krimen. Nangako nga ang mga pulis sa mabilisang investigasyon upang madakip ang mga taong brutal na tumapos sa buhay ni Alexis. At June 29, 2026, isa-isang sumuko ang tatlong mga sospek na pumaslang sa dating OFW. Sila ay sina alias James, Tasim at Sally na edad 22, 26 at 19 years old. Ang tatlong mga sospek ay mga magpipinsan. Sa tulong ng kanilang mga kamag-anak at mga tauhan ng barangay, kusang loob na sumuko sa police station ang bawat sospek sa magkakaibang oras. Inamin nga nila na sila ang walang habas na tumapos ng buhay ni Alexis. Ayon kay Tasim, siya ang nagsilbing pain upang pumunta si Alexis sa kanilang lugar. Sinabi pa niya na siya ang kumontak sa Facebook kay Alexis at nagpanggap nga na meron siyang binibentang baka kahit hindi naman ito totoo. Dagdag pa ng sospek, plano lamang nilang nakawin ang 100,000 pesos na dala-dala ni Alexis ng araw na yun. Hayagan ding sinabi ni Tasim na ang mastermind sa nangyaring krimen ay ang pinsan niyang si James. Napag-alaman kasing may utang pala si James kay Alexis pero ayaw na nitong bayaran pa ng sospek. Ay naman sa sospek na si James, gumamit sila ng tubo at martilyo upang paslangin ang biktima. Buhay pa umanon ang dating OFW kaya naisipan nilang saksakin ito upang bawian na nga ng buhay. Sinabi naman ng isa pang sospek na si Sally na nagalit si James kay Alexis dahil lang babayaran na ng biktima ang baka. Binawas daw nito ang utang sa kanya ni James. At nang makorner nila umano ang biktima sa masukal na bahagi ng Barangay Ligaya, dito na nila isinagawa ang pagnanakaw na kalaunan ay nauwi nga sa brutal na pagpaslang sa dating OFW. Kinasuhan ng robbery with homicide sina James, Tasim at Sally. Lahat sila ay ikinulong habang gumugulong ang kaso. 40 taong pagkakulong hanggang habang buhay na pagkakulong ang maaaring ipataw na parusa sa magpipinsan sa mga sospek na ito kapag napatunayan silang guilty sa pagpatay sa dating OFW na si Alexis. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!